Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Bagamat karaniwan ang sinasabi bilang totoo ng mga kwento, ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural, kakaiba o napaka-imposibleng elemento. Ang alamat ng damong makahiya. Noong dakong una, makahiya'y kilala. Magandang bulaklak, bituin ang kapara. May bango yaong kahali-halina, at wala pang tinik iyong mga sanga. Lagi nang palamuti sa mga pagdiriwang. Magandang paso ang pinagtatamnan. Mumunting bulaklak ay hinahangaan. Laging napapansin ang magandang halaman. Dahil sa papuri, makahiya'y nadala. Sa gandang taglay, siya'y nagsuplada. Ni ayaw tumingin sa mga kasama. Ayaw makausap, ni ayaw tumawa. Minsan ay umulan, bumagyo, bumaha. Langgam na maliit, umakyat sa makahiya. Nagalit si halaman, langgam pinababa, ni hindi dininig ang pagmamakaawa. Baka ako maputikan, bumaba ka langgam, at saka inuuga-uga ang kanyang tangkay. Nahulog sa sanga ang kawawang langgam, dinala ng agos, nalunod, namatay. Sa masamang asal, lahat nakakita, di rin nagustuhan ng kanilang diwata. Upang magtanda, damong makahiya, inalis ang bango, ang ganda't sanghaya. Nilagyan ng tinik ang buong katawan, hindi na mabango, bulaklak na taglay. Di na ginagamit sa mga pagdiriwang, sa mga kasama na pahiyang tunay. Sa tabing daan malaking abala, matinik na sanga nitong makahiya. Itong naging ngalan matapos isumpa. Pagkat pag nasaling di man na sinasadya, dahoy tumitiklop, tila nahihiya. At dito lamang nagtatapos ang alamat ng damong makahiya. Sa alamat na ating binasa ay may mga gintong aral tayong makukuha. Isa na dito ang dapat tayo'y mapagkumbaba kahit anuman ang marating natin sa ating buhay. Kung tayo ba ay sumikat at magtagumpay, dapat pa rin tayong mapagkumbaba dahil hindi lahat ng ating narating ay mananatili sapagkat sa ating mundo ay walang permanente.